Ako'y naguguluhan tulad ng hangin. Ako'y nawawala. Bakit ng buhay akong tinatamaan? Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin? Hey God's morning mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Mayo at ngayon po ay May 27 na po. Ngayong taon na ito na 2026 at sa oras at araw na ito muli sa ating God's morning tayo po ay dadako sa isang popular na talata mula po sa ikalawang Korinto sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 at ito po ay pamagatan natin na giving thoughtfully and with purpose. Bakit nga po ba ito ay mahalaga na ating matunghayan at sa buhay natin ay bilang mananampalataya ay magbigay sa atin ng tunay na kalakasan. Sabi po sa talatang ito, sa Amplified Version, sabi, let each one give. Meron po yung footnote doon, thoughtfully and with purpose. At doon natin kinuha yung title ng ating paksa ngayon. Tuloy po natin, sabi doon, just as he decided in his heart. Sabi, let each give each just as he decided in his heart, not grudgingly or under compulsion. Sabi doon, for God loves a cheerful giver and delights in the one whose heart is in his give. At tayo po'y manalangin para sa ating pangmimula ito. O naming banal na makapangyarihan, salamat po sa oras at araw na ito, sa patuloy na pagbibigay ng panibagong araw at pagbibigay, Panginoon, ng panibagong lakas. Nawa, Panginoon, sa aming kaisipan, sa aming puso, gawa, pananalita, ay magbigay kami, Panginoon, ng lakas, O Lord, sa aming paghakbang nito. Maging pagpapala po kami sa nakararami at bigyan mo kami ng layunin, O Lord, at turuan mo kami, Panginoon, na mamumuhay na ayon sa iyong kalooban. Again, Lord, we thank you and refresh you in this our pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay, so sa ating paksa na ito ay sabi nga po ay marami po sa atin na pamilyar sa verse na ito. At kung tayo po yung ma-attend ng church service, ay malimit po nating natutunghayan ang passage na ito. Sabi nga po yan ay very popular. God loves a cheerful giver. Pero ano nga po ba talaga ang ibig sabihin nito para sa ating lahat? At paano po ba tayo dapat magbigay ayon sa kalooban ng Diyos? Ang ating pong aralin ngayon ay tungkol sa pagbibigay. At paano nga ba natin titingnan nito? Hindi po basta paghahatid ng abuloy o handog ang tinutukoy natin dito, kundi ang pagbibigay nating lahat na may wastong kaisipan, yung tamang puso, at sabi nga ay meron tayong malalim na layunin. Bilang mananampalataya o bilang tagasunod na ating Panginoong Kristo, kailangan po nating maintindihan na ang ating pananampalataya ay nakikita sa paraan ng pagbibigay. Hindi ito tungkol sa kung gaano kalaki ang ibinibigay natin, kundi kung paano at bakit tayo nagbibigay. Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Bago po tayo natin tingnan, ano nga po ba ang sabi nga ay ibig sabihin nitong biblical giving versus tax o yung utos. Okay. Sa panahon po ng lumang tipan, ang pagbibigay ng ikapu o handog ay paraan ng isang batas o utos na kailangang sundin po para maintindihan po natin ito. Parang nagbabayad ng buwis. Pero sa bagong tipan, simula sa verse na ito, binago po ng Diyos ang pananaw para sa ating lahat. Ang pagbibigay ngayon ay isang pribilehyo o pagmamahal, hindi na obligasyon lang. Mula po sa kailangang gawin na naging nais nating gawin dahil mahal natin ang Diyos. Okay, ang salitang cheerful giver po ay ginamit po dito sa, sabi nga po sa Greek word ay hilaros, hilaros.
kung saan nagiging ang salitang hilarious, o yung sinabi nga pong hilarious, no? Ibig sabihin po nito ay masayang masaya, no? Puno ng kagalakan at buong buo ang puso. Ibig sabihin po, kapag nagbibigay tayo, dapat masayang masaya tayong lahat. Mga kapatid, kapag ba nagbibigay ka, nandyan ba yung kasayahan sa'yo? Yung bang hindi parang napipilitan lang o parang tinatanggalan lang tayo ng ating mga kayamanan, no? Para bang nawawala, no? Na babawasan, no? Ang ating mga ipon. Parang ganun ba yung naisip natin? Mahal kong kapatid, sa katotohanan, ang puso ay mas mahalaga kaysa sa halaga. Ulitin ko po, ang puso ay mas mahalaga kaysa sa halaga. At dito po, kahit kakaunti lang, ibig sabihin po nito na alam ba natin titunghayan na kahit kakaunti lang pong ibinigay natin, pero buo ang ating puso, mas malaki po ang halaga nito sa mata ng Diyos kaysa sa malaking halaga pero pilit o masama ang ating loob. Tandaan nating lahat, ang Diyos ay hindi kailangan ng pera o yaman natin. Siya ang may-ari ng lahat. Nagbibigay tayo hindi para punuin ang kaba ng Diyos, kundi para punuin ang ating mga puso ng pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Pagbibigay ay pagsamba. Sa ating pong mga pag-aaral, no, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo, ang pagbibigay ay isang uri ng pagsamba. It's an act of worship. Paano nga ba natin ginagawa ang ating pagsamba nito? Kapag inilalagay po natin ang ating handog, sinasabi po natin sa Diyos, Panginoon, pinagkakatiwala namin ito sa iyo. Lahat ng meron kami, mas mahalaga ka kaysa sa anumang kayamanan. Dito po, sa ating pagbabahagi nito at sa ating pagtalakay dito sa 2 Corinthians 9:7, meron po tayong tatlong mahalagang bahagi at upang lubos po nating maintindihan ang kalooban ng Diyos. Ang sabi po sa unang bahagi ng talata, let each one of you, o let each one give, no, sabi nga, thoughtfully and with purpose, just he has decided in his heart. Yan po yung unang bahagi, o sabi nga sa Tagalog dyan ay magbigay ang bawat isa sa atin ayon sa ipinasya natin sa ating mga puso. Sinasabi po dito na ang pagbibigay natin ay dapat plano o pinagplanuhan, pinag-isipan, at meron tayong buong desisyon na nagmumula sa ating puso. Ang salitang thoughtfully and with purpose, katulad ng ating title ngayon, ibig po sabihin yan ay may pag-iingat at may layunin. Hindi tayo nagbibigay dahil lang may nagsabi sa atin, o sabi nga ay dahil nakita natin nagbigay yung iba, o dahil napilitan lang tayong lahat. Bilang mga anak ng Diyos, ang ating pagbibigay ay resulta ng ating kalooban at desisyon. Ito po ay hindi aksidente. Bago pa man tayo dumating, sa ating mga sambahan o saan man, alam natin na sa ating sarili, ito po ay nais nating ibigay sa Panginoon. Ito po ay pasya ng ating puso. Kaya nga, pinapaalala po nito sa ating lahat ang prinsipyo na ang tunay na pagsamba ay laging voluntaryo. Ang Diyos ay hindi interesado sa handog na galing sa utak lang natin, kundi handog na galing sa ating puso. Kapag nagdidesisyon tayo na nakabase ito sa kung ano ang sapat lang, o sabi nga ay nakabase ito sa kung gaano natin kamahal ang ating Panginoon Diyos at ang kanyang gawain. Kaya nga po mga mahal kong kapatid, ang pagbibigay ay hindi dapat desisyon ng iba para sa atin. Ito ay desisyon natin para sa Diyos. Ikalawang bahagi na po tayo. Second part. Sabi doon sa sumunod na bahagi, not grudgingly or under compulsion. O huwag po tayo magbibigay ng may pagdadalamhati o napipilitan lamang. Ito po sinasabi ng talata natin. Ito ang dalawang bagay na hindi gusto ng Diyos sa ating pagbibigay. Lagi po nating tatandaan. Sa pagbibigay ba natin, meron tayong grudgingly o yung may pagdadalamhati o masama ang loob.
Ito po, yung kapag nagbibigay tayo pero sa isip natin ay naku, kawawa naman tayo, nababawasan na naman ang ating pera o kaya ay sayang naman ito. Kung may panghinayang, mahal kong kapatid, ang tawag po dito ay pagbibigay na may lungkot. Ayon po sa pag-aaral, ito ay mali dahil ipinapakita nito na mas mahalaga pa sa atin ang ibinibigay natin kaysa sa Diyos na pinagbibigyan natin. Kung talagang alam natin na ang Diyos ang ating tagapagkaloob, hindi tayo nagdadalamhati. Kapag ibinabalik natin ng bahagya ang biyayang natatanggap natin, ay mahalaga po yun. Kaya nga mga kapatid, siguro naman, minsan kasi naisip natin, gagastusin lang naman yan ni pastor, gagastusin lang po yun ng kung sino man leader ng huwag po natin isipin yun dahil ang pagbibigay natin ay nandoon. Sa amin po, sa iglesia namin, sa Purpose Build Life, ako po bilang isang pastor, hindi po ako mahawak ng pananalapi. At kung ano man ang pananalapi na meron ng church, hindi ko yan pinapakailaman. Even kahit love gift, hindi po ako nagpapa-love gift. Biyaya ng Panginoon. At dahil mas naniniwala ako na kailangan natin maging tapat sa lahat ng bagay. Hindi ko sinasabi na ang ibang church ay na nagla-love gift ay hindi tapat. Pero sa biyaya po ng ating Panginoon, naniniwala po ako lagi na ang Diyos ay kailanman hindi magkukulang. Sa anumang ministeryo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, lagi siya magpo-provide. At kung loobin ng Panginoon Diyos na yan ay na kung paano ito pangasiwaan ng mga taong humahawak, ay nasa kanila po ang sabi nga ay ang conviction ng Panginoon. Dahil kung ito ay hindi magagamit ng tama, ay nakakamali po. Pero kung ito ay magagamit ng tama, siguradong ang presensya ng Panginoon Diyos ay nandoon. At dito makikita rin po natin dito sa ating paksa, doon sa ikalawang bahagi niya, na under compulsion o napipilitan, sabi nga po doon. Ito po yung ito po yung mga nagbibigay kapag tayo po ay nagbibigay dahil lang sa takot, dahil may nakatingin, dahil may kolekta, o dahil parang kasalanan kapag hindi tayo nagbigay. Para bang feeling mo pag hindi ka nakapagbigay dun sa box, ay parang nagigilt ka. Medyo mali po yun. Kasi kung bakit may guilt, ibig sabihin nun, meron ka itinago sa Panginoon. Ibig sabihin nun, merong hindi tama sa puso mo. Bilang mga mananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng batas na naguutos. Nasa ilalim po tayo ng biyaya at pag-ibig. Ang Diyos ay hindi nagnanakaw, hindi naniningil, at hindi namimilit. Ang Diyos ay naghihintay ng pagmamahal mula sa ating puso. Inaantay ng ating Panginoon ang puso natin, hindi yung ibibigay natin. Kaya kapag nararamdaman nating napipilitan lang tayo, itigil muna natin. Ayusin muna natin ang ating mga puso. Dahil ang handog na pilit ay walang halaga sa langit. Ulitin ko po, ang handog na pilit ay walang halaga sa langit. Kung nagbibigay tayo dahil natakot tayo, o masama ang ating loob, mas mabuti po pang huwag muna tayong magbigay. Ang Diyos ay tumatanggap lang ng handog na galing sa malaya at masayang kalooban nating lahat. Okay, sa ikatlong bahagi na po tayo. For God loves a cheerful giver. Sabi nga po doon, and delights in the one whose heart is in his gift. Sabi doon sa Tagalog, sapagkat iniibig ng Diyos ang bawat isa sa atin na nagbibigay ng may kagalakan. Ito po ang pinakabuod ng ating aralin. Sinasabi nga po dito na ang kagalakan ay ang selyo ng tamang pagbibigay nating lahat. Bakit ba mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay? Dahil kapag masaya tayo habang nagbibigay, pinapatunayan po natin ang dalawang mahalagang katotohanan. Una, nagtitiwala tayo sa Diyos. Yan lang po yun. Kapag merong kagalakan sa atin ng pagbibigay, para bang excited tayo na gawin ng mga bagay na yun, alam natin na ang Diyos ay tapat.
alam natin na ang ibinibigay natin ay hindi nawawala, kundi inililipat lang natin ito sa langit at pabalik ito sa atin ng, sabi nga ay lagi natin naririnig yung siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. No, ang lungkot sa pagbibigay ay senyales ng kawalan ng tiwala, at ang saya naman ay senyales ng buong tiwala natin sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat. Kaya kapag nagbibigay ka, suriin natin yung ating puso. Mayroon bang takot, galit, no? Pagka mayroon pong ganyan, huwag na po muna tayo magbigay. No? Dahil sa tulad na ating pinag-aaralan ng passage natin ito, mas mahalaga yung puso natin. Mahal natin ang Diyos at ang kanyang gawain. Masaya tayo dahil nakakatulong tayo sa kanyang kaharian. Masaya tayo dahil bahagi tayo ng paglilingkod at pag-abot ng Ebanghelyo. Ang pagbibigay po ay nagiging, sabi nga ay festive o kapistahan at kasiyahan natin dahil nakikita natin ang layunin. Ang luwalhatiin ng ating Panginoon Diyos at pagpalain ang iba. Kaya nga po, dito, pinapakita pa rin sa atin that we need to delight in the one whose heart is in his gift. Ibig sabihin, natutuwa po tayo at nalulugod ang ating Panginoon Diyos kapag ang ating puso ay kasama sa ibinibigay natin. Kaya nga po sa lahat ng ginagawa natin, meron man tayong conviction. Yan ba ay mula sa ating puso? No? Hindi lang pera, hindi lang gamit, kundi tayo mismo. Yan po ang pinakamagandang handog. Yung sarili natin ang inihahandog natin. Kapag ganyan, ang sabi nga, ang biyaya, ang galing ng Diyos ay kumikilos. Hindi lang sa pamamagitang ibinigay natin, kundi lalo na sa ating buhay na nagbigay. Sabi nga rin sa atin, di ba, ng Proverbs 22 verse 9, ang may mabuting loob ay pagpapalain. Ang pagbibigay po ng masayang puso ay tanda ng isang taong may mabuting kalooban. Ang taong ganyan, laging may ibinibigay, laging handang tumulong at laging magpapala, ang pangako ng Diyos ay nandyan. Siya rin po ay, sabi nga, ay mapagpapala at magiging, sabi nga ay mapagkaloob o sabi nga ay generous giver sa ating lahat. Ganyan po ating Panginoon Diyos. Paano ba natin ito isasabuhay? Simula ngayon, araw na ito, kung hindi mo pa ginagawa ang bagay na yan, o kung parang sa pagbibigay ba ay parang rubber band, no? Yung babalik, yung puso natin, ha? Paano ba natin ito gagawin? Una, magplano at magpasya ng maaga. Ibig sabihin, pag-pray mo, bibigay ko ba ito kay Lord o hindi? No? Huwag tayong magbigay lang kung ano ang natira. Sa halip, simulan po natin ang bawat buwan o bawat linggo sa pagpapasya. Itong ibibigay ko sa Panginoon dahil mahal ko siya. Gawin natin ito na may layunin at may pagmamahal. Lagi po natin ipag-pray yan. Ikalawa, suriin po natin ang ating mga puso bago tayo magbigay. Tanungin natin ang ating mga sarili. Masaya ba ako dito? Masama ba ang loob ko? Napipilitan lang ba ako? Kung ang sagot ay negatibo, ayusin muna natin ang ating mga puso. Ang Diyos ay mas matutuwa kung maliit lang ang ibibigay natin pero puno ng saya kaysa malaki pero puno ng hinagpis. Ulitin ko po, ang Diyos ay mas matutuwa kung maliit lang ang ibibigay natin pero puno ng saya kaysa malaki pero puno ng hinagpis. Ikatlo, gawin po nating pagsamba ang pagbibigay. Pag nagbibigay tayo, it's an act of worship. Tuwing ibinibigay natin ang ating handog, sabihin natin ito sa Diyos, Panginoon, ito ay tanda ng aming pagmamahal at pagtitiwala sa iyo. Salamat dahil pinagkalooban mo kami ng lahat ng kakayahang magbigay.
Kaya nga po, sa ating panghuli, tandaan po natin, ang pagbibigay ay hindi tungkol sa laki ng halaga, kundi sa laki ng pagmamahal at kagalakan ng ating mga puso. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng ating yaman. Siya ang nagmamay-ari ng ginto at pilat. Kapag ang puso natin ay nasa tamang lugar, ang bawat pagbibigay natin ay nagiging masarap at amoy sa harapan ng Diyos at nagdadala ng higit pang pagpapala sa ating buhay. Mga mahal kong kapatid, ang pangako ay sigurado. God loves a cheerful giver. It's undebatable. At ang nagmamahal sa nagbibigay ay ang Diyos na tapat na magbabalik at nagpapala ng higit pa sa ating inaasahan. Nawa ay atin pong naunawaan ang bahaging ito. At nawa, tayo po ay magkaroon ng pusong nagbibigay ng tapat sa ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Diyan po ako magtatapos. At ngayon naman, tayo po tutungo sa ating mga kapatid online. Yan, pinangunahan po tayo ni Kuya Chris Artillaga mula sa Bulaking Chaong. At pagbati na rin natin sa ating mga kapatid dyan, kay Nay Marta, Nay Gori, yan, kay Nay Lina, kay Yasel, at kay Inigo. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan at sa lahat ng inyong mga mahal sa buhay. Yan, at pagbati rin natin mula sa Pampanga, yan, kay Honey Dipog. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo dyan. At pagbati rin natin sa aking asawa na nasa kwarto. Naka-bed rest po siya. Kaya hindi natin nakakasama si Bueni Mandigma Mercado. Isang mapagpalang umaga sa inyo dyan. Yan. At pagbati rin natin kay Tatay Victor Dalangin mula sa Dolores, Quezon. Isang mapagpalang umaga po. Yan. At pagbati rin po natin sa ating kapatid mula naman sa Lilio Laguna, ang Arosena family. Yan, pagbati natin kay Nay Edna Arosena. Yan, at tungo naman po tayo sa Villa Escudero. Pagbati natin dito, kasama po natin si Nay Winnie Patuan. At syempre, batiin rin natin dyan si Ate Lisel Dalangin, no? At ang inyong buong pamilya. Yan. At kasama rin natin, yan, nabanggit ko na rin yan si Nay Marta. Yan, kasama rin natin ang ating kaibigan, yan, si Engineer Billy Joel Manalo. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Engineer. Yan. At purihin ang Diyos. Yan. At sino pa? Yan, kasama rin po natin sa oras na ito ay yan, mula sa Santa Rosa, Laguna, ang aking kapatid si Caroline Mercado. At pagbati natin sa lahat dyan, sa aking mga pamangkin at syempre sa aking anak na si Casey. At gusto ko na rin batiin ang aking anak na si Kyle mula sa Batangas. At may babati tayo, guest natin ito, aking poging bunsong anak na pamangkin. Yan. Yan, sa God's morning. Yan. At pagbati natin din sa ating kapatid na si yan mula sa Dubai. Yan, kasama po natin si Maria Bunalos. Yan, isang mapagpalang umaga po diyan sa Dubai. Yan. At pagbati rin natin sa aking inaanak, kasama natin kay Tyrone at kay Janessa Azucena mula dyan sa Barangay Concepcion, no? Carmelite Road. Yan. At pagbati rin natin syempre kay paring Arthur at kay Kumaring Len dyan sa lugar na yan, no? At syempre pagbati rin natin sa mga kiddos, kay Pau at kay Jolene. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan. Yan. At sundan na din po yan ating kapatid mula po sa Barangay Santo Angel. Kasama po natin again si Sister Manilyn Mendoza. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. At from Barangay San Francisco, San Gregorio pala, no? Barangay San Gregorio sa Kalihan. Yan. Kasama po natin si Sister Buena Castillo. Siyempre pagbati rin natin sa inyong buong pamilya at kay paring Alvin Castillo. Yan, isang mapagpalang umaga po. At yan, sino pa?
Sama rin po natin from Osamis City. Yan, pero nasa Cagayan pa po yata sila. No? Kung di ko nagkakamali yan. Kasama po natin ang C Family yan sa pangunguna ni Doktora Julia. Yan, siyempre pagbati natin sa lahat dyan. Happy anniversary sa inyo pong parents. No? Happy 65th yata. No? Kung di ko nagkakamali. No? Grabe, no? 65th wedding anniversary. Grabe. Purihin ng Diyos. No? At pagpalain po ang marriage ninyo. No? Yan. Mula po dyan sa pamilya ni Doktora Julia, sa mother and father ni Doktora Julia, nakasama din natin. Siyempre, pagbati rin natin dyan kay Sir Dodong, kay Johan, kay Kerwin, at kay Johnson. Yan, at sa buong family. At yan, kasama rin po natin ang ating kapatid mula sa San Pablo City, from Manhattan. Ang pagbati natin dyan sa Nunoso family, yan sa pangunguna ni Ate Nela Nunoso. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At, yan, kasama rin po natin ngayon ang manager ng St. Peter. Yan, si Ma'am Hazel Esmundo. At syempre, pagbati na rin natin sa iyong anak, kay Ali, no? At sa iyong buong pamilya, Ma'am Hazel Esmundo. Yan. At, sino pa? Yan, nabanggit ko na dito si Brother Arthur. Anyway, so that's all. Diyan po tayo nagtatapos, mga kapatid. Dawa tayo napagpala ng ating Panginoon at nalinawan sa ating pinaksa ngayon na malimit ay nababanggit sa ating mga tithes and offering. At ngayon po ay nawa tayo napagpala ng Panginoon at nawa maging ugali po natin na sa ating pagbibigay ay hindi sa hindi po napipilitan, kundi sabi nga ay meron tayong maging kagalakan natin, at nawa tayo po ay patuloy na mapagpala ng ating Panginoon. Ngayon naman tayo po ay magtatapos na at tayo po ay mananalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa iyong mayamang biyaya at awa. Salamat po sa lahat ng ito, sa iyong pagkakaloob ng knowledge and wisdom. We acknowledge, Lord, na ito ay nagmumula lamang sa iyong banal na Espiritu at patuloy niyo po kaming gabayan, O Lord, sa pamamagitan ng pagkakaloob sa amin ng gift of understanding sa lahat ng ito. Bigyan mo po kami ng lakas, patnubay at gabay na nagmumula lang sa iyo, O Lord. Aming Ama na nasa langit, at patuloy namin idinagalangin ang patuloy mong paggabay sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong patubay, sa iyong pagkakaloob, Panginoon, ng lakas sa amin, O Lord. At dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na kagalingan sa lahat ng may karamdaman, especially sa aking asawa, O Lord, na nagpapalakas dahil sa surgery, O Lord. At dalangin din po namin, Panginoon, ang patuloy na pagbibigay mo, Panginoon, ng provision sa bawat isa sa amin, O Lord. We thank you and we praise you. And this I pray in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.